Dalawa pang hinihinalang Chinese spy ang nahuli ng NBI at kasama raw sa kanilang mga iniikutan ang Malacanang. Narito ang agenda report ni Nancy Carbajal. Nakakapangilabot at delikado. Ganyan isinalarawan ng NBI Cybercrime Division ang mga gamit na nakuha mula sa dalawang Chinese national. Ang mga makina kasi kayang magmanipula ng communications. Kaya pinaghihinala ang espiya ang dalawang dayuhan. Nahuli silang nag-operate ng isang rogue BTS, isang unauthorized at malicious base station na kayang gumaya sa legitimate cell tower at mag-intercept o mag-disrupt ng mobile network communications. Unang naaresto ang tatlong Pilipino na umaming inupahan sila ng isa sa mga Chinese national na kinilalang si Ni Chenhui na magmaneho sa Metro Manila dala ang machine catchers. Driver lang kayo. Tapos hindi po ba kayo nagtaka na meron po mga ganong equipment sa sasakyan nyo? Hindi po ako nagtaka. Sabi lang po, nagdadrive lang po ako. Nagbinabayaran ka pag-drive? Kotse mo yon o kotse nila? Sa kanila po. Kotse nila. Magkano sweldo sa'yo? Saan po kayo pumupunta pag pinagdadrive mo sila? Kahit daw saan daw po. Kahit saan daw po. Kahit saang lugar. Tulad ng may Malacanang po ba, AFP? Saan po, sa mga mall lang po. Gamit ang MC catchers, pwede silang maniktik ng mga network conversations, manira ng communications at magnakaw ng data. Ang pag-amin ng mga driver ang nagdala sa mga otoridad sa isa pang suspect na si Zhenhui. Ayon kay NBI Director Jimmy Santiago, ang Pilipinang asawa ng isa sa mga hinihinalang espiya ang nag-surrender ng iba pang equipment na nakatago sa isang condo unit sa Malate. Dagdag pa ng mga otoridad, nalaman din nilang madalas umikot ang grupo sa mga military camp, pati na rin sa Malacanang area. Kaya naman sabi ng AFP, masusi silang nakikipagtulungan sa NBI at iba pang mga ahensya para malaman ang implikasyon nito sa national security. Considering that these are critical infrastructures, and of course syempre dahil kasama nga itong military camps natin dito. So tinitingnan natin yung espionage and foreign intelligence operations that are involved in this, the threat to government and military communications, sino ba yung mga target nilang personalities na makuha nitong equipment na ito. And of course, cyber-related enabled disinformation and psychological operations kung meron man. Inalam din ang kaugnayan ng mga suspects sa mga naunang naaresto kaugnay sa espionage. Nananawagan din ang AFP sa mga Pilipino na huwag magpagamit sa mga ganitong uri ng aktibidad. Sa pahayag naman ng Defense Department, wala silang na-monitor na data breach nitong weekend at nananatiling secured at fully functional ang kanilang IC systems. Para sa agenda, Nancy Carvajal, Bilyonaryo News Channel.